Mayroon ditong Click 160 mga katropa, bagong-bago pa, dinala sa atin at nakababa na yung kanyang kaha o nakabaklas na dahil ginagawa na to sa ibang shop. At ang problema dito mga katropa, yung motor ayaw umandar. So anong nangyari dito mga katropa, yung kanyang remote ay hindi ma-open yung kanyang knob. At ang ginawa nila, para ma-open yung knob niya ay tinanggal yung actuator para mapihit mo yung kanyang knob. Kasi once na tinanggal mo yung actuator o itong naglalak dito sa ating knob, pwede mo na siyang maisusi. Tulad yan. Maisususi mo siya pero hindi mo siya may push button. Bakit hindi siya may push button? Kasi kahit natanggalin mo yung kanyang lock ng knob, hindi pa rin siya andar kasi yung receiver ang magbubuhay sa computer box. Ito yung computer box ng Click 160 na sa bandang likod. Ngayon, ang problema dito sa motor ni Boss ay nung una, nagagamit naman niya yung kanyang remote at nagagamit niya yung kanyang 9-digit code. Pero maglaon, bigla na lang siyang hindi umandar at hindi na rin niya ma-input yung kanyang 9-digit na code. So, ginawa ng mga unang gumawa, check nila kung ano yung problema, kung may problema ba sa wiring. Wala naman kasi mukhang sariwa naman yung yung motor ni Boss. At kung papansin niyo kapag sinusi, yung kanyang speedometer ay 1,780 pa lang. 1,780? Ngayon ko na nakita rin to. 1,780 pa lang. So hindi natin paghihinalaan yung kanyang wiring kasi ganun pa kasariwa yung motor ni Boss. Ang ginawa nila sa motor ni Boss, syempre, ang una mong gagawin ay i-retrieve yung kanyang code at ma-input dito yung kanyang code. Ang problema, nung ni-retrieve yung code, walang mabasa. Blanco. So nung hindi na umaandar yung motor ni Boss mga katropa, ang ginawa ng customer dahil sa sakit ng ulo na rin at hindi mapaandar nung mga gumagawa, ibinenta na lang niya yung motor. Ngayon yung nakabili ng motor, si Sir dinala sa atin para ipacheck kung ano ba talaga yung problema ng kanyang motor, kung bakit hindi umaandar. Bago natin gawin yung motor ni Boss mga katropa, subukan muna natin yung kanyang motor, isusi natin. At nasususi natin kasi tinanggal yung lock ng ating knob. Tapos dito kung mapapansin nyo, umilaw yung ating dashboard panel. Pero kapag pinush button natin, wala siyang reaction. Hindi man lang siya nagre-react o nagre-redondo yung kanyang makina. Bukod doon mga katropa, sa ayaw umi-start, malalaman natin yan kung yung ating receiver at yung ating ECU mayroong problema o disconnected silang dalawa. Kapag sinusi natin, dapat dito sa kanyang gas tank sa tangke, dapat tumunog siya kapag sinususi natin. Kapag hindi siya tumunog, ang ibig sabihin yan, yung receiver natin, hindi niya binuhay yung ating ECU or wala silang connection na dalawa, disconnected. So subukan natin tong isusi at pakinggan natin yung kanyang tangke kung tutunog or hindi. Subukan natin. Patayin natin to. Tapos pakinggan natin yung tangke mga katropa kung tutunog siya kapag sinusi natin yung ating susian. Sige, susi mo Daniel. Patay. Susi. Sige. Sige. Susi. Patay. So, hindi siya tumunog mga katropa. Ang ibig sabihin niya, kumpirmado yung ating receiver at yung ating computer box ay hindi magkakonect. So, nakausap ko na yung may-ari nito mga katropa at napag-usapan namin na kung sakaling hindi na ma-retrieve yung kanyang code or kung sakaling sira na yung kanyang receiver, ay papalitan na lang niya ng bago at magtatanong-tanong siya kung saan makakabili ng kanyang bagong receiver. At napansin ko rito mga katropa, tingin ko sira na talaga yung kanyang receiver dahil dito sa kanyang socket na pula, dito sa part ng battery, kung mapapansin nyo, mayroon siyang socket na sunog. Yung socket na ito mga katropa, ito yung socket na kapag nag-duplicate tayo ng bagong remote, kailangan natin itong ilagay sa positive supply. So, hindi ko alam bakit siya sunog. Baka ang ginawa nila dito ay nagkaroon sila ng connection dito sa mga unang gumawa or yung kung ano yung nangyari dito, bakit sunog siya. Ngayon, itong socket na ito mga katropa, konektado ito sa receiver. Dahil ito yung ginagamit natin kapag magduduplicate tayo. Ilalagay natin ito sa positive supply. So, hindi ko alam bakit sunog siya. Kaya naluto yung socket niya. Kaya siguro napektuhan yung kanyang receiver. So, dalawa lang option nito mga katropa. Magpapalit ng receiver. Tapos yung bagong receiver na ikakabit natin ay i-reprogram natin yung ECU para mag-connect silang dalawa. Yun nga lang, may kamahalan kapag magpapalit ka ng bagong receiver at syempre magpapareprogram ka pa ng ECU para mag-connect yung bagong receiver. Sa video na ito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yung motor na keyless
o kahit anong klaseng Honda na keyless na kung sakaling nasira yung receiver, paano natin siya gagawin para mapaandar natin yung motor. Yes, tama yun, narinig yung mga katropa. Pwede natin siyang paandarin maski wala yung receiver. Na alam naman natin na yung receiver ang mismong bumubuhay doon sa ECU. So ito mga katropa, yung technique na ituturo ko sa inyo ay pinakamurang technique na para hindi kayo gumastos ng malaki. So instead na ito yung remote na gagamitin natin, ang gagamitin na natin dito ay itong remote na ito. So ang purpose ng bagong remote natin ay trigger lamang siya dito sa lock ng ating knob. So kapag pinindot natin yung remote, matitrigger yung lock ng ating knob, i-release nyo yung lock, pwede nyo na yung mapihit yung ating knob. Pero once na pinihit mo yung knob, iilaw yung ating panel pero hindi mo siya mapapaandar. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapaandar yan. Bakit hindi mo mapapaandar? Kasi si receiver ang bubuhay doon sa ating computer box. E paano kung sira na nga si receiver dahil siya yung bumubuhay sa computer box? Paano niya bubuhayin yung computer box kung sira na yung ating receiver? So ang solusyon dyan mga katropa ay reprogram. I-disable na natin yung ating receiver at syempre bubuhayin pa rin yung ating computer box kahit na wala na si receiver. Aalisin na natin to. At magagamit nyo na ang inyong motor kahit na wala yung receiver. Sa pinakamura at syempre pinakamadaling paraan. Gamit yung ating remote at gamit yung ating pagre-reprogram. So bago natin i-convert sa remote yung ating motor mga katropa, ang uunahin natin dito, papaandarin muna natin siya kahit na wala pa yung remote na ilalagay natin. So panghuli na natin yung lock ng ating knob. Ang importante, kapag sinusi natin ngayon na wala yung ating lock ng knob, ay mapapaandar natin siya. Siyempre gagamit tayo dito ng diagnostic tools. Gamit yung MST, pwede natin siyang i-immobilize yung ating ECU para ma-disconnect yung ating receiver. O kaya naman, kung wala kayong MST tools, pwede rin kayo gumamit ng laptop. So ang gagawin natin dito mga katropa, ang pinaka-goal natin dito, kapag nakasusi yung ating susian, dapat tumunog yung ating fuel pump. Kapag tumunog yung ating fuel pump na naka-disconnect yung ating receiver, ang ibig sabihin yan, naka-disconnect na o naka-immobilize na yung ating ECU at pwede na nating alisin yung ating receiver. Mapapaandar na natin yung ating motor. So dito sa ating tools, pumunta tayo sa remap, tapos okay, tapos hanapin natin yung Honda, tapos select ECU type, auto scan, tapos kung mapapansin nyo rito, mayroong off smart key. Ibig sabihin, i-disconnect na natin to or i-immobilize na natin. I-off na ang gagawin natin dito. So ang gagawin natin dyan ay puntahan natin yung off smart key natin. Click natin yan. Tapos are you sure remap? Yes natin. Pagkatapos nyan, makikita nyo rito ay magi-start na yung kanyang pagre-reprogram. Hihintayin lang natin yan mag 100%. Pag natapos na yung kanyang reprogram, i-disconnect na natin tong ating diagnostic tools. At susubukan na natin siyang isusi, dapat tumunog yung ating fuel pump. Once na tumunog yung ating fuel pump, good na tayo dyan. Pwede na tayong mag-convert ng panibagong remote para makontrol natin yung kanyang actuator o yung lock ng ating knob. So okay na mga katropa, remap is completed. Ang ibig sabihin niya, na-off na natin yung ating smart key. Kaya pwede natin itong alisin. Subukan natin kung gagana na yung ating fuel pump kapag sinusi natin. So naka-check engine siya mga katropa, normal lang yan kasi kapag nagre-reprogram tayo, automatic yan magkakaroon ng check engine. Pero kapag pinatay natin yung ating knob at binuksan natin, mawawala na dapat yung kanyang check engine. Pag hindi nawala yung check engine, ang ibig sabihin yan, hindi na reprogram ng maayos, kaya ulitin natin yung reprogram gamit yung MST or gamit yung ating laptop. So patayin natin to, tapos Daniel, ano nga natin? Isusi mo nga, tapos papakinggan uli natin kung tutunog na yung ating fuel pump ha. Sagay lang ha. Daniel, susi. Yun o. It's alive! Isa pa, patay mo yung susian. Bukas. Iyon no. So ibig sabihin mga katropa, kapag tumunog na yung ating fuel pump, naka-disconnect na yung ating receiver. Hindi na siya kailangan ng ating ECU. Kapag pinush button natin yan, hindi pa rin siya aandar. Kahit na tumunog na yung ating fuel pump pag sinususi natin. Yan, tumutunog na. So bakit hindi siya andar? Kasi yung push button natin, yung connection ng ating button, dumadaan yan sa receiver. So para mabypass na natin na tuluyan yung ating receiver, ang gagawin natin dito, aalisin natin. From button, dadaan sa receiver at si receiver ang magbibigay sa signal ng ECU para i-trigger niya yung relay ng ating push button. So dito sa receiver mga katropa, kung mapapansin nyo, mayroon kayong makikitang pure na yellow wire at mayroong yellow na mayroong lining na green. Ang gagawin natin dyan, pwede kayong mag-jumper sa ilalim mula doon sa purong dilaw at pang 5 butas
yung yellow na mayroong lining na green, magja-jumper tayo ng wire dyan. Or pwede rin yung gawin na yung dilaw dito sa taas at yung yellow na mayroong lining na green, babalatan nyo at pagsasamahin na lang natin. So heto na mga katropa, yung pure yellow wire at yung yellow na mayroong lining na green. Ang ginawa natin dyan, pinagsama natin silang dalawa. Pagkatapos natin pagsamahin yung mga katropa, subukan na natin paandarin yung motor ni boss kung aandar na. Siyempre, pag sinusi natin, good na yung ating fuel pump. Pakinggan natin. Isa pa. At kung good na yung ating fuel pump, gumagana na, good na rin yung pinagsama natin ditong pure na yellow wire at yung yellow na mayroong lining na green. Pagkatapos niyan, subukan natin siyang paandarin. I-start natin. Susi natin. Tapos push button. Yun oh. It's alive! Alright! So nakita nyo, umaandar yung motor ni boss na kahit walang tulong ng receiver para mabuhay yung kanyang ECU. So patayin natin. Tapos isusi natin uli. Iyan o. It's alive! Tapos patayin natin mga katropa. Kung mapapansin nyo, pag pinatayin natin, syempre, mabubuhay uli nila yan. Diba? Ngayon, pag sinauli natin yung lock, hindi na natin siya maisususi. Para maisusi natin o mapihit natin yung knob, ito yung solusyon dyan. Itong remote na ito. Yung remote na ito, pag bumili kayo, mayroon din siyang kasamang box or may kasama siyang module. Ito na yung magsisilbing receiver ng ating motor. Ang trabaho nito, para lang mapatay at masindi niya, itong ating actuator. So paano ba mag-wiring ng ating remote para makakontrol natin yung ating actuator? Sisimulan muna natin dito sa module natin. Kung mapapansin nyo sa module ng ating remote, meron tayong COM o common. Lalagyan natin ng wire yan. Yung minus, negative ng ating module, lalagyan natin ng wire yan. At yung plus, yung positive ng ating module, lalagyan din natin ng wire yan. At ang panghuli ay lalagyan natin yung NO o yung normally open. Lalagyan din natin ng wire yan. Yung NC, normally close, hindi na natin yung kailangan lagyan ng wire. So heto na mga katropa yung ating module. Nalagyan na natin ng wire yung ating module. Pero bago natin siya i-wiring, syempre i-assemble muna natin yung ating actuator para magkaroon ng lock yung ating knob. Hindi siya basta-basta maisususi. So heto na mga katropa, naisauli na natin yung kanyang lock ng ating knob. Kapag nakalagay kasi yung ating lock ng knob, hindi mo siya mapipihit. Daniel, ipihit mo nga. Hindi mo siya mapipihit. Yan, kasi nakalock siya, nakaharang ito. Ngayon, para mapihit mo yan, dapat matrigger yung coil ng ating lock para mapihit mo yung knob. So, ang solusyon dyan ay ito, yung remote na ito at yung module na ito. Ang unang gagawin natin dito mga katropa, kung mapapansin nyo rito, merong dalawang itim na wire galing dito sa rewind ng ating coil. Ang gagawin natin dyan, either na tatanggalin nyo sa mismong socket yung dalawang wire na yan, or magpuputol na lang tayo. Pero sa akin, ang gagawin ko syempre, putol. Ang kagandahan dito mga katropa sa ating conversion, kung sakaling may pambili na si boss ng kanyang receiver, pwede natin siyang ibalik sa dati. Itong dalawang to, hihinangan lang natin dito, hihinang lang natin dito sa pinagputulan natin, at yung receiver ay ibabalik lang natin dito, tatanggalin natin yung pinagsama na yan, ibabalik yung receiver, tapos i-reprogram natin uli yung ating ECU gamit yung MST na tools, i-reprogram natin siya sa original na files at babalik na siya uli sa dating receiver at dating remote. Pero kung wala ka pang 10,000 na pangbili nito, dahil 10,000 ito, syempre ito yung pinakamura, 450 pesos, di ba? Pagkatapos nating maputol yung dalawang itim na wire dito sa socket na kulay green, ang gagawin natin, itong dalawang itim na wire na ito na galing mismo dito sa rewind, ito yung gagamitin natin. Pero yung dalawang wire na galing mismo sa socket natin, hindi na natin yan gagamitin. Ititape na natin yan. Electrical tape. Daniel, electrical tape mo na yan. Ang unang gagawin natin mga katropa, dito kung mapapansin nyo, mayroong dalawang kulay itim na wire. So, mamimili lang kayo dyan ng wire na gagalawin natin, either ito or ito, kahit saan dyan. Ang unang gagawin natin, yung isang wire, kahit saan wire dito, yung isang wire, dudutungan natin ng wire. Tapos ipapagapang natin dito sa green na mayroong lining na black dito sa socket ng ating receiver. So heto na mga katropa, yung isang wire ng ating actuator. Nilagyan natin ng wire yan at pinagapang natin dito sa green na mayroong lining na black. Pero hindi muna natin tinape yung green na mayroong lining na black kasi meron pa tayong isasamang isang ground dyan. So dito sa module natin, kung mapapansin nyo, meron tayong negative or ground ng ating module. Ito. Yung ground ng ating module, isasama rin natin dito sa green na mayroong lining na black para mapasukan din ng ground
yung ating module. So ito na mga katropa yung negative ng ating module na isama na natin dito sa green na mayroong lining na black dito sa socket ng ating receiver, tapos nilagyan natin siya ng electrical tape. So mamaya na natin to i-organize. Ang susunod na gagawin natin mga katropa dito sa module pa rin natin, kung mapapansin nyo mayroong COM o yung common at mayroong positive na sign. So ang gagawin natin yung positive ng ating module at yung common pagsasamahin natin. Pagkatapos nating mapagsama yung dalawang yan dito sa socket ng ating receiver, hanapin nyo yung pure na red wire at dito natin silang dalawa itatap para mapasukan ng positive supply yung common natin at yung ating module. So heto na mga katropa yung common ng ating module at yung positive ng ating module pinagsama natin. Pagkatapos nating pinagsama yan, nilagay natin sa socket ng ating receiver. So dito sa ating module mga katropa, meron na lang isang wire na natitira. Yun yung normally open o yung NO na nakalagay. Ang gagawin natin dito, yung NO natin, dito natin siya ilalagay sa isa pang black wire ng ating actuator o dito sa lock ng ating knob. Diyan natin siya ilalagay. So heto na mga katropa yung normally open o yung NO ng ating module, nilagay na natin sa isang wire ng ating lock ng knob o ng ating actuator. Pagkatapos niya mga katropa, syempre tapos na tayo sa pagwa-wiring at pwede na natin itong i-organize lahat ng ito. Ilagay yung cover ng ating module. Tapos ang ginagawa ko rito kapag nailagay na yung cover ng ating module, binabalutan namin to ng buong plastic tapos electrical tape para iwas basa at syempre dapat silyado siya. So subukan mo siyang isusi. Siyempre hindi mo siya maisususi, pero kapag pinindot mo yung ating remote, kung mapapansin nyo rito, gagalaw yung ating lock. Yon. Tapos pwede mo na siyang pihitin, Daniel, habang nakapindot yung ating remote. Tapos pwede mo siyang paandarin. Iyon, no? Ngayon, kapag pinatay mo yan, patay mo, Daniel. Patay, diretso pa. Pag pinatay mo yan, diretsong maglalak yung ating knob. Hindi mo yan mapipihit. Sige, pihitin mo ulit. Maliban lamang kung pinindot mo yung remote. Pag pinindot mo yung remote mga katropa, dapat diretsong pindot, i-hold mo lang, tapos pihit nung ating knob. So okay na mga katropa, na-assemble na natin yung kanyang kaha. Tapos dito naman sa kanyang knob, ganun pa rin. Original pa rin siyang tignan, parang walang binago, pero maliban lamang sa remote na ginawa natin. So kapag i-on natin, ilong press lang natin to, tapos iikot natin, mag-on na yan, tapos pwede natin siyang i-start. Yan o. Para pa rin siyang keyless yung motor nyo, pero ito na yung pinaka remote ng ating lock ng knob. So yun ang mga katropa kung paano mag-convert ng ganitong klaseng problema. Kung sakaling nawala nyo yung inyong remote or nasira yung ating receiver, ganun lang yung dapat yung gawin. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.